our lives. I would like to request everybody to please stand up and open your Bibles in the book of Proverbs chapter 4 verse 18. Proverbs chapter 4 verse 18. But later on, after ani ato ang scripture reading, ang pinaka foundation sa ato ang hisgutan karon nga buntag sa ato ang mensahe is sa Daniel chapter 5, the whole chapter. Now, taas manggug kaayo ang Daniel chapter 5. It is composed of 31 verses. But Proverbs chapter 4 verse 18 and 19, kini siya ang nag-capture unsa ang pinaka-gist, pinaka-conclusion ni ato ang mensahe karon nga buntag. Atong dunganan sa pagbasa, 2 verses, Proverbs chapter 4 verse 18 and 19, go. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness, they know not at what they stumble. May the Lord add more blessings in the reading of His word. Bram, palikog, duko gamay. Labing balaan og langit nun nga amahan, salamat kayo Lord nining oportunidad nga kami nagkatapok diri sa imong balian ng puanan para pagbalik sa tanang dungog ug himaya sa pagpasalamat sa mga kaayo, sa grasya, sa kaluoy nga imong gihatag kanamo sa milabay nga mga adlaw. Amahan, dalaygon ka sa tanang higayon sa among kinabuhi, maskin pa naa kami sa kalisod, maskin pa naa kami mga pagsulay, maskin pa naa kami mga kabugaton. Apan amahan, ang kapunanan sa balan nga espiritu sa among kinabuhi, kini ang nagahatag og maayo nga panabot ug kaalam kanamo how to manage our life, that we should always live a life every day spiritually so that you will always be glorified. And in that case, amahan, diri na mo makitaan how miraculously you are and how favored we are and how blessed we are nga kami nagapangalaga diya kanimo. Amahan, karon nga takna, ako nagaampo sa matag usa. Andama kami sa kasing-kasing sa una-una o sa espiritu sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Ayo itugot, amahan, ang mga kabugaton nga nasa mong kasing-kasing, ang mga kaluya, nga Lord, dasiga kami, puna kami sa balan nga espiritu karon para imong mga pulong, among masabtan, labi na ang mga kaalam, nga among mapupo niini sa kinabuhi ni Daniel ug sa kinabuhi ni King Belshazzar. Amahan, importante kaayo ning duha ka karakter nga among pamalandungan karon, and we have to choose to always glorify you even in the midst of storm sa among kinabuhi. Amahan, karon nga adlaw gamita ako maitili sa paghatod sa imong mga pulong. And Lord, hikapa matag-usa ka namo nga adunay mga balatian, ayuha kami amahan. And naman akong pagampo, ihatag ka namo ang kadaugan karon ug ituguti si Satanas ngayang gubaon ug disturbohon ang among panimbahon nga sa pangalan ni Jesus. Mga daotang espiritu, pahawa kamo diri sa ngalan ni Jesus. Satanas, pahawa usab diri sa ngalan ni Jesus. Adon Lord, walay mo pauli nga adunay kahawang ug ang kanang ang kaskara ang kaming tanan magapauli nga adunay kadasig ug paglaom. Nga Lord, you will always be there for us. Kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik kamo sa paglingkod. Medyo uga kay akong tutunlan. This week kasagaran sa mo natira gid og kuan kining viral, no? Ubo og kuan, wala may nung ko gisipon pero ubo, no? Kani akong anak may giubo-ubo gid karon. And I know ang uban pod sa to adiri napod, no, kay gani galingkod ko da sa tubangan. Pag nay muubo diri na apoy mutubag og ubo diri. Saon ta man. Mauligi nino basta kuan kanang ang panahon ga change, no? Pero atong ampuan, no, nga i-sustain ta sa Ginoo sa matag adlaw nga tanan. Now karon nga buntag atong pamalandungan ang duha ka kinabuhi ni Daniel og ni Belshazzar. And I know ang matag usa ka nato naa na tay thorough nga knowledge about unsa si Daniel.
Even before pagani siguro nga akong giwali unsa ang kinabuhi ni Daniel, gani napay kanta nga gi-compose, no? Kay Daniel, no? Kanta nga sana, dare to be a Daniel, dare to stand alone. Kana bitong ang pagkamatarong ni Daniel, dili lang kay seasonal, dili lang kay iyang ginapili ang panahon niya siya magtarong, but all throughout sa iyang kinabuhi, nga siya nagkinabuhi nga matarong, nga ang Ginoo nahimaya sa iyang kinabuhi, and in return, God has favored him a lot of times. And dili na siya imposible nga mahitabo sa atoa ang nahitabo usab sa kinabuhi ni Daniel. Gani, mas natay advantage in our lives karon. Kaya nga naman, si Daniel all his life, nagkinabuhi siya nga slave. Di ba? At the age of 12 or 14 or 15, nahimo siyang slave. Although, we have an idea unsa ang slave, nga lisod kay kinabuhi sa isa ka slave. Di ba? Daghang bitaw dagkaso na dungog sa Middle East, nga ang pagtratar nila sa ato ang mga domestic helper, dili para diri nga adunay katungod, adunay rights. Pero dito sa Middle East, ang ilahang mga helper, mga domestic helper, they treat them as their property because that is their ancient rule, ancient law. And so I believe usab, sa kinabuhi ni Daniel, inana usab that he is being treated as a property and naa siya at mercy kanunay sa hari kung sa himuon sa iya. But remember this, kaigsunan. Maski unsa pa ang imong estado sa kinabuhi, ikaw lang ang naga-label niya na, because in reality, kung ikaw nagmatarong diha sa pagpangalagad sa Ginoo, kung ikaw nagmadasigon sa pagpangalagad sa Ginoo, kung ikaw ang atong kinabuhi na himaya ang Ginoo sa tanang higayon, sama kay Daniel, slave to siya, but nagkinabuhi siya nga nasa abundansya. Mas labaw pagani ang iyang estado kaysa katong mga subjects ni King Nebuchadnezzar hantod kay King Cyrus ug hantod kay King Darius, ang tulo ka hari nga iyang gisilbihan. Gani nahimo pa siyang kung sa tuwa pang presenteng panahon cabinet secretary, meaning isa siya sa mga wise advisor even sa panahon ni King Nebuchadnezzar. Gayahang gipatawag ang tanang pinaka-bright sa iyang panahon kay i-interpret o iyang damgo nga nai-estatwa, pero naglibog sa unsa ang pag-interpret nini. Wagay nakatubag si Daniel lang unsa ibot pasabot nini. And so gitagaan siya nindot nga katungdanan. You see, dili ta dapat ma-discourage sa mga kapitos kalisod nga atong gitagamtam karon. Because once upon a time mga atong simbahan niagi usab ni ana kapitos. Kana atong posting inana kadako karon, dili na atong poste sa unang panahon. Kung kakita alam mo kung kani atong makaraan nga membro diri, kabalo mo sa atong poste sa unang panahon, kuan siya, upat ka 4x4, 2x2, tama, upat ka 2x2. Kalimot na ngayon sinong binsyo. Okay, nga naman, sila maguning mga karaan na tong kaubanan simbahan nga mao gi naka-witness nganong naabot ang ingunahan ni karon. Nga nata sa isa ka komportable nga building, upat ka 2x2 nga gihaklob. Unya katong 2x2 nga gihaklob, dili pa gyud na siya katong kanang brand new nga kahoy. No? Kato pag yun na siyang mga kahoy, gikan sa lingig, nga gihimong damba, gihimong scaffolding, unya, gibungkag dito, pag abot dire, could you imagine? Napay mga lansang, uban, putol-putol pa, uban, hiwi-hiwi pa. Inana nga to ang kahimtang sa unang panahon. But then, isa sa mga goal, o main goal sa atong pastor, nga magkinaunsa man ang atong pagpangalagad, magkinaunsa man ang moabot nga pagsulay sa atong simbahan, magpadayon ta sa pagpangalagad nga mahimaya ang atong Ginoo. Gidala ta sa Ginoo sa kahimayaan. And this church has been through a lot. And even now,
napata sa midst of storm. Do I have to be worried about it? No, I am not worried about it because this is not my ministry but that this is God's ministry. And kitang tanan, we are just witnessing giunsa sa Ginoo nga iyan ning gi-uplift, iyang gipanalanginan, dili lang kay ang simbahan but every members of this church. And so, we should understand kung anong gipanalanginan si Daniel og taman-taman sa Ginoo. As our message last Sunday, in Daniel chapter 1 verse 8, Daniel, what is his commitment sa atong Ginoo? That he will purpose in his heart that he will not defile himself in the presence of our God. And that should be our principle in life. That we should never defile ourselves. That we should always purpose in our heart. Usabot pasabot ana, we should always direct our heart. Naay panahon nga moratag mabugnawon, ma-discourage. No, Lord, purpose in my heart. I will purpose in my heart that I will always go forward doing good. That I will not defile myself in your presence. That is why sa atong scripture reading karon in Proverbs chapter 4 verse 18, inani ang kinabuhi ni Daniel. Ug ang verse 19, mao po na ang kinabuhi ni King Belshazzar. In verse 18, but the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. Perfect ba ang kinabuhi ni Daniel? No, it is not perfect. But it became perfect sa dihang he purposeth in his heart nga magtarong siya sa pagpangalagad sa Ginoo day by day sa iyahang kinabuhi. And kita nga Kristohanon, sama sa gi-purpose ni Daniel, sama sa iyang goal sa iyang kinabuhi nga magtinarong. We should do the same. Kaya nga naman, dili pa na mao'y panalangin ang ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili pa na mao ang kabunan siya nga ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya ang promise sa Ginoo that we will shine more and more unto the perfect day. There are times nga mag-fellowship ni Brother Christopher Diaz silahang mini grocery store. Mini pa na siya ron. Sunod tuig, medium na siya, no? Medium grocery store. Kana bitong, ingon siya, Pastor, ang kinabuhi gyud na agi kalisod. Who would agree? Tanan ta mo agree na agi kalisod. Moabot gyud ang kalisod. Pero ang kana bitong ato ang pagtinarong sa pagpangalagad sa Ginoo, mao ginay makasumpay sa mga butang nga di na nato masulbad ba nga beyond our control. Yung makain kag Lord, grabe ka kay ka-amazing sa akong kinabuhi. And mao na dapat ang atong mahimong motivation nga the more ta mahimong mainiton sa pagpangalagad sa Ginoo. Instead of focusing on the negative things, nga mawala ta sa pagka-espirituhanhon, nga mahimo tang tawhanon, unsay gihimo ni Daniel. Ang iyang motivation, dili ang iyang mga nakita. Di ba ina nakasagaran sa mga tao karon? Kung sa ilang pagpaningkamot, kay ngano, mao ni ilang nakita, aning tawhana, mao ni ang nakita sa social media. With sa panahon ni Daniel, mao po ang iyang nakita. Kung maingumog ka ng kahilayan, grabe ang kahilayan. Gani, ang eunuch na take care sa iyaha, giingnan siya nga, Daniel, ang imong kaunon sama sa ginakaon sa hari. Pero sa ingon niya, no, I will not defile myself sa wine o sa uban pa nga dili mahimaya akong Dios nga gialagad. Bot pasabot, ang pagpangalagad po day nato, ato po day tarungon ang atong panlawas, di po day ta magpabaya. Kaya bitong og nakay gibati nga kanang inig pungko nimo gikan pagpanlabaw niya mutindog kag kalit nga kana bitong mura kag malipong. O di ba kagi mo ana? Kay kagi pag ko ana. Mo ni mga sinyalis nga
Our body is telling us something, that there's something wrong. Kumain kag mga tentasyon sa panahon ni Daniel, mas worse. Or even sa to, panahon mas worse pa karon. Pero wala siya nag-react sa ang nakita, kay kabalo siya, kung mupatol siya ani, kung mu-react siya ni yung mga nakita, sa madugay, sa madali, mo compromise po siya. But ang motivation ni Daniel, dili from outside, but from inside of what it is in his heart. Sa atong Sunday school kaganiha, isa sa mga bersikulo nga gikutlo sa atong Sunday school teacher nga dapat ang atong kinabuhi, it should be renewed day by day. Renewed day by day. And mo po niya ang gusto sa atong Ginoo, that our path should always be in godliness and in righteousness, so that we will shine not just today, but every day until the perfect day will come. And that is the second coming of our God. But pasabot, wala tay panahon dapat nga mag-compromise. Wala tay panahon dapat nga maghugoy-hugoy anang mga kahilayan nga kung diin maapektuhan ang ato ang kasing-kasing atong hunahuna nga di nato ma-focus nga mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pastor, isn't it too much sa imong ginaingon nga sige na lang itong himayaon ng Ginoo? Di na lang ba kita pwede mag-enjoy nga mo inom-inom po ta usahay. Nga usahay po, Pastor. Mo kiay-kiay po ta. No. Nakita ba nato si Daniel nga ni compromise? Ni kasa? Wala. Nadungog ba nato si Daniel nga naa siya gi-utter or gilitok ng mga pamulong that is profanity or abomination sa atong Ginoo? Wala. Si Samson pa hinon, madungog nimo. Si David pa hinon, nakahimo pa og pagpakasala. Si Solomon pa hinoon. Pero kung ato kumpara ilang kinabuhi, kumpara nimo kay sa kinabuhi ni Daniel, di gyud nimo ma-compare unsa kamaayo ang Ginoo sa iyang kinabuhi, because he was shining day by day nga kung diin siya mismo ang mga hari. Saludo kay Daniel. Not because of Daniel's ability, but because of what it is in the heart of Daniel, which is the wisdom of God, that is the principle of God, and he is following it, and he is purposing in his heart that he will not defile himself in the presence of our God. And ako po, isa ni siya sa akong mga heroes of faith nga dapat natong pagasundon. Na question is, is it really inanagid si Daniel sa pagsugod pa lang? I don't think so. Because Daniel, before siya na-capture, before siya nahimong slave, he was trained. He was educated by the principles of our God. Muna, nasilsil sa iyang kinabuhi, sa iyang kasing-kasing, sa iyang una-una, nga mao ni nga prinsipyo ang atong pagasundon, ang iyang pagasundon. Di ba sa atong kinabuhi doon sa kalibutan, nagitay prinsipyo nga ginasunod? Natay goal nga ginasunod, natay pananawon nga paningkamutan nga maabot. And prayerfully, ang pagamatarong diya atubangan sa atong Ginoo, mao ni ang isa sa atong i-pursue sa atong kinabuhi. In Hosea chapter 6 verse 3. Open your Bibles, tapad lang sa Daniel ang Hosea. Daniel then Hosea. Hosea chapter 6 verse 3. Akong sugdon sa verse 1. Hosea chapter 6. Verse 1. Come and let us return unto the Lord, for he hath torn and he will heal us. He hath smitten and he will bind us up. After 2 days he will revive us,
And the third day He will raise us up, and we shall live in His sight. Verse 3, then we shall know if we follow on to know the Lord. Basically, dili og dili ginato mag-grasp. Dili og dili ginato masundan unsa ang prinsipyo sa Ginoo. Kung kita pod mismo dili pod musunod, dili magtuon. Then we shall know, then we shall know if kay nga naman ang pagtuon sa pulong sa Ginoo dili lalim, so to speak. Nga naman. So na bitaw no, bata-bata pa ko, gina-assignan ko sa akong amahan nga studyhin ni nga libro. Pag abri pa lang nako sa Bible, katulgon nako. Na siguro mas kuya pa so sa sleeping pills ning Bible kay siguro sa inyo hapon na. Kada abri bitaw, katulgon naman ko Pero gani pag Facebook, bahalag ang mga alas 2 na kadlawon, di gyud ka katulgon gyud. Sa may tabuan ning bayhanan ni. Nganong kuya na makinig alahas, oy. Ano po'y bagong kuano? Oh. Pero pag Bible gani, isa pa lang ka bersikulo, wa na. Muragi kawitag 1 ka kilo ang duha ka mata. Pero sa sa Biblia, if you want to know, just like what Daniel is following in his heart, ngayang ginasunod ang prinsipyo sa Ginoo. Why? Because nahibaluan niya. Because he made a decision in his life long time ago. Even bata pa siya. Kay kabalo siya, unsay may tabo sa iyang kinabuhi. Kuyang sundon ang iyang kaugalingon nga kabubuton, instead ang kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Then we shall know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and He shall come as the rain, as the latter and former rain unto the earth. Pagkanindot ang gisulti sa Biblia, in the book of Hosea, unsa ang mahitabo sa atong kinabuhi if you make a choice to learn, to know, and to follow the principles of God. Asa man ka mangita ni? His going forth is prepared. Mao ni si Daniel, maskin kinsa pang hari ang nimpuli sa iyaha, maskin unsa pang balaod ang gi-impose sa hari, nga kung di ka mutuman, prisuhon ka, patyon ka. Naadlok ba si Daniel? Wala. Because he knew that he is right with God, and you know that when you are right with God, your life will never be in danger. Naamang kasang yungib sa kamatayon, pero dili itugot sa Ginoo nga paakon yung ka or tukbon kas kamatayon. Di ba mo na deklarasyon ni King David in the book of Psalm chapter 23? Nga maskin pa naasa sa yungib sa kamatayon sa iyang kaaway, I will fear no evil. That evil nga gisulti diya, dili na siya kay si Satanas lang. Mga disgrasya, mga problema, dili bago na siya daotan sa atong kinabuhi, daotan. Pero dili tugot sa Ginoo nga maunlod ka nianang mga butanga because you are right with God. In verse 18, balik ta sa atong scripture reading. In verse 19, I mean, but the way of the wicked is as darkness. It makes sense. Katubi itong panahon ni President Duterte, tanang mga nag-adik-adik, ngit-ngit yung ilang kalibutan yun. The way of the wicked is as darkness. This wickedness nga giingon sa Biblia, dili lang ni siya kay nagahisgot about anang literal nga ato makita nga mga binuhatan nga daotan. Kaya nga daghan pong wicked nga maskin pag walay gibuhat, pero ang nasa ilang kasing-kasing ug hunahuna ang kanang pagdumot, ang kanang kalagot, ang kanang garbo that is considered as well as wickedness.
Kana maghuna-huna kag dili maayo sa imong kapwa tao. Maski wa nimo siya gidunggab o gipatay o gisagpa, gisakitan, God will still consider that as wickedness. In Proverbs chapter 6, there are these 7 sins of the heart. Chapter 6, verse 16 up to 19. And one of it is a heart that deviseth wicked imagination. And that is abomination, and that is sin in the sight of God. And what is wickedness? The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. Diba? Kining mga tao nga daotan, wala sila'y pakialam unsa ilang ginasulti, wala sila'y pakialam kinsa kang tawhana ka, wala sila'y pakialam kung nasakitan ka, basta lang kay ilang nasulti kung sa inaa sa ilang kasing-kasing. Pero na ba ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi? No! Because that wickedness in our heart, that should be, unsa ingon sa Colossians chapter 3, patyon. Pastor, dili na lang po ta dapat masuko, dili na lang po ta dapat mubalos, dili lang po ta dapat mutubag. Well, mutubag man ta. But in a nice way, with God's wisdom. Pwede man nato na himuon, di ba? Mabitaw, di sa atong kalibutan, naas natay kinatawag og korte, no? Court of Justice. Kaya kung wala ng Court of Justice, og naay maghusay, do you think mahusay ka na? Basig diya pala sila tubangan, magpinatyanay na. Pero natay ginabutang diya nga judge, nga maoy mediate sa tanan. Mausab sa atong kinabuhi, ang pulong sa Ginoo mao ni dapat ang mahimo nato nga sumbanan o sa atong ginastorya, o sa atong ginahuna-huna, o sa prinsipyo nga atong pagasundan. Kaya as far as I know, ang kinabuhi ni Daniel, all his life serving 3 kings, it went very well. That he lived a blissful life. He lived with the respect not just from the whole kingdom, but the king itself. Malagi na akong ginaingon. Our confidence should be on the wisdom of God. Kaya nga naman, you will never feel that you are inferior, but not until you will have that principle, you will have that wisdom of God, that you will have that confidence, spiritual confidence. Ganyan sa Biblia, we can face anyone when you have the wisdom of God. Remember the father of modern missionary, si Dwight L. Moody. Si Dwight L. Moody is just a high school student. Pero iyang gi-turn upside down ang India. Gi-require ba sa Ginoo yung educational attainment? Wala. Ang gi-require lang sa Ginoo is iyang faithfulness, His righteousness, His godliness. Now, let's go to Daniel chapter 5, which is ang ato ang pinaka mensahe karon nga buntag. And we will go through verse by verse, hantod sa verse 31, unsa ang nahitabo sa kinabuhi ni King Belshazzar. Now, Daniel, as we all know, he's doing fine. Nga naman, because he's also doing good in the sight of God. But not Belshazzar. Si Belshazzar, nakita niya unsay nahitabo sa iyang lolo, si King Nebuchadnezzar, and that should be his learning points sa iyang kinabuhi, that he should always be prudent sa iyang mga pagabuhaton, but dili inana ang nahitabo sa iyang kinabuhi. Namatay iyang lolo, si King Nebuchadnezzar. Ang iyang papa nga si King Nabonidus is out there nag-campaign para mas mudako pa ilahang gingharian. Siya nga nabilin nga temporary nga king as caretaker. He should have done good
No? Kaya nagod si Daniel as iyang advisor. But look what he did. In verse 1, Daniel chapter 5 verse 1, are you there yet? Belshazzar, the king, made a great feast to 1,000 of his lords and drank wine before the 1,000. You see, as a king, ikaw nga amahan sa isa ka nasod or amahan sa isa ka balay, inani ba dapat ang imong ipakita sa imong panimalay? Nga ipakita nimo sa imong mga kanakan instead nga imong i-rule sila diha sa pagkamatarong sa Ginoo, instead imo silang gitudluan sa mga kahilayan. Ha? Sa dihang wala na yang amahan, siya lang na nabilin. Usay gihimo. Instead nga mahimo siyang alert both sides sa iyang kinasayang dalunggan. Kay kabalo siya, iyang amahan nag-campaign para ma-expand ang ilang gingharian. Siya dapat nga naa sila ang pinaka-main kingdom, iyang bantayan, iyang paningkamutan, nga dili sila masingitan, silang kaaway. Pero sa iyang gihimo, nag-party-party hinoon. Ha? And dili lang kay nag-party-party siya. In verse 2, Belshazzar, whilst he tasted the wine, commanded to bring the golden and silver vessels which his father Nebuchadnezzar. Do not be confused, ha? Kay, ang term diri nga father, dili niya father but his forefather, yan lolo. No? Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem, that the king and his princes, his wives, and his concubines might drink therein. Dili lang kay nagpiesta siya, nagparty-party siya, gitapok pa niya ang iyang mga asawa, ang iyang mga kabit, ang iyang mga leader sa tagsa-tagsa sa nagkalain-lain nga lugar. Unsa nay tabo? Kumbaga nawad ang gitsag kaalam. Ha? Instead nga protektahan niya ang kingdom, iyang giibot or iyang gi-pull out ang mga leader sa nagkatagsa-tagsa ka taon para muadto sa ilang gingharian para magparty. So ang pagprotekta karon, ang nagpalibot nga taon wala nay ruler kay iyang gibira. And aside from that, iya pang gisugo ang mga sulugoon nga kuhaa dito ang gatong mga sacred vessels nga atong nakuha sa templo sa Israel. Dadadere kaya itong gamiton samtang kita mag-inom. And as you know, sacred vessels from the temple of God is the most holy things na ginagamit symbolic sa mga seremonya nga ginahimo sa simbahan, sa templo sa atong Ginoo. Nga kung imo nang yaga-yagaan, imo nang binuangan, patay yuga. Patay yuga. Di ba remember? Sa dihang giparade nila ang Ark of the Covenant. What is inside of that Ark of the Covenant? Ang 10 Commandments sa atong Dios o ang katong mga breastplate nga ginagamit sa mga priest o mga gamit sa seremonya. Sa dihang natakil po ang pari nga nagbitbit atong Ark of the Covenant na isa ka batan-on ngayang intention tabangan para dili musadsad sa yuta. Sa inahitabo, paggunit pa lang niya, patay sa diretso. Ingon ana kakuyaw ang mga vessels, sacred vessels na ginagamit sa templo sa atong Ginoo. Pero si Belshazzar, pagkasalbahis gyud nga tao. Ha? Wa ba niya nahinungduman o sa inahitabo sa iyang lolo, si Nebuchadnezzar, nga nagkaon og sagbot for 7 years, nga siya mura siyag hayop tan-awon. Kaya nga naman nabuang, kaya nga no, iyang gisukwahi, wa niya gituman, ang gi-advise ni Daniel, nasuko ang Ginoo. Pero sa gihimo niya, gigamit niya sa kabastusan, so as to speak usab, in translation sa atong presenteng panahon, who are the vessels of our God. Ha? Ikaw o ako, we are the vessels of our God. In 1 Corinthians chapter 3, verse 15, remember, you are the temple of God. We are the temple of God. And in verse 17, kung kinsa man ang maghugaw-hugaw, kinsa man ang mag-defile, kinsa man ang magyaga-yaga sa templo sa Ginoo, ang Ginoo mismo
Mo'y model sa imuha. Remember that unsa kabugat ang commandment sa Ginoo pagpahinomdom sa toa? Ang atong kinabuhi is a temple of God. And yet, naatay mga Kristohanon nga makit-an, kusog mo inom, kusog mas sa ginang kusog mandabako gani, mas kapre pas kapre. Kuya kining aso aning ko kining vape. Mas kuya po aso sa kanang regular nga sigarilyo. Makuyawan ka magtan-awod mo, mura mag nasunog. Ha? Pero dagang Kristohano nagahimo ana karong panahon na. Mabitaw na diri sa atong simbahan ato agyong gina-focus ang atong kasing-kasing ug hunahuna dili lang kay sa salapi, dili lang kay sa atong bahandi, dili lang kay sa atong career, but ang kahimayan sa atong Ginoo. Kay pag once na himaya ang Ginoo sa atong kinabuhi, mabit-bit na siya tanan. Ha? Mabira na siya tanan. E sama sa gihimo ni King Belshazzar, ngayang gibastos, gigamit niya, gihimo niyang baso, gibutangan niya ilimnon nga makahubog. Grabe gid nga kabastosan. In verse 3, then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God, which was at Jerusalem. And the king and his princess and his wives, his concubines, drank in them. They drank and praised gods of gold and silver, of brass, of iron, of wood, and of stone. Dalimang ka? Gigamit na nila ang mga vessels, sacred vessels. Unya, samtang gainom sila, ang ilang ginadayig, ang ilang mga Diyos-Diyos. Kabalo mo sa gihimo sa Ginoo, pag ang iyahang vessels, kita ngayon templo, ato aga nining i-desecrate, ato aga nining hugaw-hugawan, ato aga nining bastuson. God will always deal with us. And believe me, dili lang inana kadali ang himo sa Ginoo. Kay dili sama sa isa ka ginikanan nga sa diyang bunalan niya iyang anak, pag moingon ng anak, pa tama na, kay sakit na kaayo. Pwede mo undang. Pero pag ang Ginoo mo bunal, di gina siya mo undang, hantod dili siya mahuman sa iyahang kapungot. And on that onset, si Belshazzar, iya pang ginapakita sa tanang katawhan nga even ang Ginoo nga tag-iya niining mga sacred vessel, kaya nako siya yaga-yagaan, kay ako hari. Walay makapugong sa ako. Mo na yung ginapakita. Ang karong panahon na dagang inana nga klase sa tao. Nga careful kayo sila nga ma-please nila tanan tao. Dili sila makasilo sa uban tao, pero nungka sa atong Ginoo. Di ba dagay inana? Kabastusan nga ilang ginahimo. Moingon sila nga, sa akong ginahimo, wala man ko'y tao nga naapakan. Yes, wala kay tao naapakan, pero ang Ginoo nga may naghimo, naghatag sa imong kinabuhi, imong giyaga-yagaan. Sa gihimo sa atong Ginoo in verse 5, in the same hour, you believe that simultaneously, nagtapok sila, nag-inom sila, gipakuha niya itong mga sacred vessels, baso, uban pang mga ginagamit, pang seremonya sa simbahan, nag-inom sila, samtang gainom sila, ilang ginasimba, ginadaig ang ilang mga Diyos, wala kanto sa atong Ginoo. Sige mo sa atong Ginoo. In the same hour came forth fingers of a man's hand and wrote over against the candlestick upon this plaster of the wall of the king's palace, and saw the king the part of the hand that wrote. Samtang sila gainom, na ikamot ning gawas, na igisulat diha sa dingding. Kabulong siya igisulat? In verse 25, ang nakasulat, many tekel of farsen. Which means, thou art weighed in the balances and thou art found wanting.
the kingdom is divided and given to the Medes and the Persians. Human ang iyang kinabuhi. Nganuman, gibastos niya ang atong Ginoo. And so as to speak sa atong kinabuhi, we have no right nga kining atong kinabuhi giluwas sa dugo o kinabuhi ni Hesus Kristo. Nga sa diyang humanta niya nga giluwas, makaako pata nga atong kinabuhi, mahimo tang dili ka maing kapadang ingnan. Ayaw. Sa diyang nakita niya nakasulat sa dingding, mene tekel o farsin, in verse 6, basta perting luspara gid niya ni King Belshazzar. Kung unsa siya kahubog, naulian siya kalit. Lali man ka na ikamot, mugawas. Sa unang bitaw, atong simbahan bitaw dito sa Atbang Paila, Manung Solomon, Bakalan mo. Diyan atong simbahan. Sa likod, atong simbahan niya, pertig ginangit-ngita gid. Nato isa kagabi nga kaihion kay ko, pag kabalo na kapag lalaki, di ba? Pag ang lalaki pag mangita ra nag-asa na, uy, bakante ni dire. Di para sa babae, musulod yun sa CR, mangitag plastada. So ako kaihion ko, mga elementary pa ko ato, dali-dali ko paduol sa pader, dikit yun sa pader. Pag ihin ako, paghangad na ako, kita kong puti. Hala, wait lady, perting hadluka na ako. Tugaan ko sa akong tatay, tay, na-wait lady dito. Adto po na akong tatay. Taka, ra makasako man na, nangka, gisunod og sako. Pati na akong kuyawa, nangka, di ba nangka, namo gidago ay nangka, balutog sako. Tanawar yung inigagabi ka ng nangka, gibalot og sako, mura ginag-wait lady yun. How much more si King Belshazzar, nga tinuod yun nga kamot sa Ginoo, ang ninggawa sa pader, nagsulat. Pero sa diyang paghumanog sulat, ingon niya dire, the king countenance was changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his loins were loosed, and his knees smote one against another. Dili lang kay perting luspara niya, perting hadluka niya, nga siya mismo, di lang yun sa kabarog, sa kahadlok, nagkurog-kurog sa kahadlok. Kana, yaga-yagay pa ang Ginoo. Could you imagine that? Kung siya ka-proud sa dihang gidil siya sa Ginoo, perte niyang hadluka nga siya mismo di nakatindog. So sinahitabo, nagkaguliyang ang gingharian. Sige mo, in verse 7, nanawag ang hari, tawaga ang mga pinaka-bright niining gingharian. Pato adere, kay di ko kasabot unsa nang gisulti. Kaysa mismo di na siya kalihok, di na siya kahawa, di na siya katindog, kalakaw. Walang siguro gisulat diri pero nakaihi gid siguro to siya. Mao na ang Ginoo nga atong ginaalagad, dili gid na siya kayaga-yagaan, dili nato na siya kabinuang-binuangan. Mao na magbantay ta unsa atong ginasulti, unsa na sa atong kasing-kasing, unsa na sa atong una-una. Kay even ang hari, in the book of Acts, God said, our God is a God of no respecter of persons. Pag once siya nabastos, He will deal with that person immediately. Ingon pa niya, ni King Belshazzar, tawaga ang mga pinaka-bright, patua dire. Kay kung kinsay maka-interpret ang nakasulat sa pader, himuon na ko siyang third in row as a ruler of this kingdom. Pero wala gyoy naka-interpret sa nakasulat sa pader. All that time, siya mismo gatanaw, nakita niya ang kamot nga nagsulat, perte giyang hadluka, perte niyang kulbaa. And at this time, dili niya mahimo, mutindog, mulakaw. What he can do is just his command sa iyang baba. Even ang iyang mga joints, ang iyang mga limbs, wala gyud, namuypoy tanan. So nagkalat ang istorya, nakadungog ang iyang lola. In verse 10, yabot ang iyang lola sa chamber niya, kung asa sila nag-inom. Then napatong nakasulat sa pader. In verse 10, now the queen, by reason of the words,
Sa unang panahon na nagyupo din ni Marites. Marites. By reason of the words of the king and his lords came into the banquet house, and the queen spake and said, O king, live forever, let not thy thoughts trouble thee, nor let thy countenance be changed. Do you think sa gihimo ni King Belshazzar, nagibastos niya ang mga sacred vessels, gamit sa templo? Do you think he's innocent of what he done? Sa iyang gihimo? No, I don't think so. Iya tong gitoyo just to provoke, just to prove na iyang Ginoo, Diyos nga gialagad, mas powerful pa. But in that case, baliktad ang nahitabo. Naabay iyang Diyos nga iyang gisimba ning tabang niya? Wala. But ang Ginoo nga iyang giyaga-yagaan, mo ay nagpakita siya, unsa siya ka magagahong, unsa siya kagamahanan. Even at that time, ang mga pinakamaalamon sa iyang panahon, walay nakatubag. May gani, nakadungog iyang lola. Kay kabalo mo ning mga tigulang bitaw, no? Dili kay ni sila katkuan, dili kay ni sila hingatulog. Ambot nga nung dili kay hingatulog. Di lang ko mangutana, dili kay mangutana ko, obviously mabalaan yung nga tigulang gid sila. Pero kaning tigulang ilang tulog ani manok-manok, so nakadungog yang lula ni adto dito. Ano yang lula sa verse 11? Belshazzar, na ako'y nailhan nga tao sa panahon sa imong lolo, kining tawhana balaan nga tao. Tanawa unsa iyahang description kay Daniel, balaan nga tao. Verse 11, Daniel 5 verse 11, there is a man in the kingdom in whom is the spirit of the Holy Ghost, God's, and in the days of thy father, light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, was found in him, whom the king Nebuchadnezzar, thy father, the king, I say, thy father, made master of the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayers. For as much as an excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams and shewing of hard sentences and dissolving of doubts were found in the same Daniel. Tanawa ang description ni Daniel sa lola, even pa sa panahon ni King Nebuchadnezzar. Kita nga Kristohanon, may ilang biyataon sa atong karakter kay pag once bitaw ma-mention ang atong pangalan. For example, pamingkag Sinong Binsyo? Sinong Binsyo? Maunay na ay balay sa iwa nga pinakataas ug balay. Wagi makalupig ana. Di ba ina ang description? Di ba pag maingon Cyril, maikay na mo basketball sa unang panahon, ambot lang ka karon. Di ba na inana? Masumpay din kung sa atong character. Pero si Daniel lahi. Kaya nga naman, walay maskin isa nga mali nakit-an sa iya ha. Kay tanang nakit-an sa iya ang pagkamatarong niya. Not because of him, but because he is following the principles of God. Mao na tanan niyang ginasulti, tanan niyang ginahimo, tanan niyang ginabuhat, o tanan niyang action, walay mali. He is perfect in the sight of man sa kingdom ni King Nebuchadnezzar. So sinaytabo, ana si King Belshazzar, tawaga pa tuwa din diri. Kay gusto na ko may balan unsa nang nakasulat sa pader. Sa diyang nakaabot si Daniel sa presence ni King ni King Belshazzar, should I say. In verse 13, then was Daniel brought in before the king, and the king spake and said unto Daniel, art thou Daniel? Grabe no? Before pa niabot si Daniel, kung itong gibasa sa previous verses, pagkakita niya sa kamot o sa nakasulat, perte niyang kuruga, perte niyang hadluka, perte niyang luspara. Sa diyang niabot si Daniel, tanawa yung pamulong, art thou that Daniel, which art the children of the captive of Judah? Hambog kayo, no? Iyag yung gi-emphasize ba? Nga captive
of the city of Judah. Slave. Dagay na ni nga tao, nga gidil na sa Ginoo. Sa diyang niabot ka nga mag-counsel sa iyaha, kay magpatabang, nagyapon ng proud or pride sa iyang kinabuhi. Boastful. Ha? Mabitaw ka ganyan sa ato ang Sunday School, nindot kay ito. Kung siya number 1 point sa ato ang Sunday School, humbleness. Humbleness. Nabay mawala sa ato kung magpaubos ta? Wala man siguro. Ha? Tanaw kasagaran ng mga na-involve aning kaso karon sa road rage. Unsay wala anang panahon na ano nagkagubot sila. Wala sila'y humbleness. Kabalo mo kining tao nga humble, maalamon. Kining tao bitaw nga dili dayon magpataka-taka og tubag og istorya, mao na mga tao nga maalamon. Ha? Kung si Daniel pa siguro, kung sa to pa siguro ni sa panahon ni Daniel, no, nya ikaw gipatawag kay wa gilay nakatubag mo iso kag hambuga ning harian ni biyaan ako ni. Pero wala, Daniel remained humble. Huh? In verse 14, I have even heard of thee that the spirit of the gods is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee. What a perfect description kay Daniel. And I am praying na sa matag usa ka nato inani usab ang description sa atong mga kaila, no? Ugnay nasaag ba? Mangutana, kabalo mo asa ang balay ni Jaw? Kailan mo ni Jaw? Oh, katong bata nga buutan. Sigig simba. Grabe mo respeto. Tanang tao yang makita iyang ginaamin. Nga di gid mo absent sa eskwelahan. Kuyawa na nga description. Nga naman, kaya nga, nag-follow siya sa prinsipyo sa atong Ginoo. Sama kay Daniel. Ha? And now the wise men and the astrologers have been brought in before me, that they should read these writings and make known unto thee the interpretation thereof. But they could not show the interpretation of the thing. In verse 17, then Daniel answered and said before the king, kaya nga naman, gi-offer siya sa hari nga kung imo ma-interpret ning nakasulat, himuon ta kang ikatulo nga ruler sa akong gingharian. Pero unsa ingon Daniel, let thy gifts be to thyself. Kay kabalo siya, kung sa ihatag sa hari, it is contaminated. Di sa gusto nga ma-defile niya iyang kaugalingon, but he only wants the pure principle and wisdom of God in his life. In verse 18, gipahimangnuan ni Daniel before niya gi-interpret. Hapit naman tamahuman. So, story yung tagamay. Gipahimangnuan niya ang hari. O thou king, the most high God gave Nebuchadnezzar, thy father, a kingdom, and majesty, and glory, and honor. And for the majesty that he gave him, all people, nations, and language trembled and feared before him, whom he would slew, and whom he would kept alive, and whom he would set up, and whom he put down. But when his heart was lifted up, and his mind hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him. And he was driven from the sons of men, and his heart was made like the beast, and his dwelling was the wild asses. They fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that the Most High God ruled in the kingdom of men, and that he appointed over it whomsoever he will. Ana siya, wa ba ka nakahinumdum mo sinitabo sa imong lolo? Gihatagan siya kagahom nga makaangkon og lapad naging harian. Daghan siyang naangkon nga mga teritoryo. Pero sa dihang ang iyang kahambog ning saka sa iyang kasing-kasing, nga ning taas ang iyang garbo,
Gitanggal siya sa Ginoo sa iyang gingharian. And that was 7 years. Nga nagkinabuhi siya, nga daw buang, nga di na siya mailhan, nga mura siya wild nga animal, nga iyang ginakaon sagbot, gitonglo siya sa Ginoo. In realization sa atong kinabuhi, pwede ni siya mahitabo sa ato, if we defile ourselves as a vessel of God, ug di na makaya sa Ginoo nga tanawon ta, nga kita wala na himong maayong kapanag-ingnan, kaya ta himuan sama sa gihimo niya kay King Belshazzar. On the same night, grabe no, sunod-sunod kay ba? Mo ni wagi kumo sa pagpailob, kumo sa pagpasensya. Nga kanang atong ipairal ang atong gugma, ipairal nato ang atong understanding, labaw sa tanan, that we will purpose in our heart, that we will always glorify God sa atong kinabuhi. Now here comes the part nga gi-interpret na ni Daniel. Many tekel of arsen. Ingon pa ni Daniel, in verse 27, tekel means thou art weighed in balances and art found wanting. Meaning, gitimbang ka sa atong Ginoo. Verse 26. Meaning, sorry. This is the interpretation of the thing. Meaning, God hath numbered the kingdom and finished it. Grabe kasakit, no? Dili siya ang official nga hari, pero siya ang nahimong hinungdan nga naguba, nalupog, nadugmok ang gingharian sa Babylon tungod sa iyang gihimo nga gigaan na atong Ginoo. You are finished. In verse 27, thou art weighed in the balances and art found wanting. Gitimbang ka pero kulang. Wa gid nalhimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi. Verse 28, the kingdom is divided and given to Medes and Persians. Mo pa rin nakasakit ani. Samtang gina-interpret ni Daniel sa hari unsa ang meaning sa nakasulat, ang iyang kaaway nga ang Medes ug Persians na nasa gates sa kingdom of Babylon. Nagunauna pa lang si Belshazzar unsa ang gisulat, pero iyang kalaban wala na, nakasulod na sa iyang teritoryo, na sa iyang gate. Kaya ni Daniel, wala na. This night, karon nga gabi, patyon ka. Isamot yun siya, kaluspad yun din noon. Tinuod man, in verse 30, in that night was Belshazzar the king of Chaldeans slain. Dili ordinary ang pagkamatay, but gimasaker siya. And that was the ending of the kingdom of Babylon. It's a sad story, but we can get a lot of lessons sa kinabuhi ni Belshazzar o sa kinabuhi ni Daniel. Ang problema, pagsulay naana sa permente, consistent. So as dapat ang atong pagsalig o paghimaya sa atong Ginoo, it should be consistent. Kung asa makagibutang sa Ginoo, that should not be an excuse nga ang Ginoo dili mahimaya sa imong kinabuhi. Kung unsa man ang imong trabaho, unsa man ang imong negosyo, show it to them that this business, that this career, Ginoo ang nagpundar niini, dili ako. Kaysa kinabuhi ni Daniel, as far as I know, he was blessed by God abundantly. In Psalm chapter 127 verse 1, unsa ingon sa Biblia? Psalm 127 verse 1. Kaya nga ang ato ang panimalay, consider po nato na ang atong gingharian.
In Psalm 127 verse 1, the word of God says, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Kung ang atong panimalay, dili ang Dios mo ay naghari niana in terms of principles, in terms of ruling, in terms of commandments, kawang na nga panimalay, sayang kay na nga panimalay. Kadagang panimalay nga Kristohanon nga ako nakitaan nga naguba kay nga naman ang amahan or ang inahan or ang anak mo'y nagdala o kaguliyang, kalisang yan ang panimalay. That is why the word of God says, except the Lord will build your house, sayang ang atong pagpaningkamot. Sa ibot pasabot niini, we must see to it nga each member of our family should follow what the Bible says. Kung di ta gusto maguba ang atong panimalay. Kidaghan ng panimalay ako nakita nga naguba. Kaya wa nagkasinabot, ang isa musunod sa prinsipyo sa Ginoo, ang isa musunod sa prinsipyo sa demonyo. Sakit man paminan, pero that is the words nga, dili na ko pwede ma-sugarcoat. Kaya nga naman, that is what the Bible says, except the Lord build the house. Now the question is our home, is our house built by the principles of our God? Because if not, this is the time nga atong usbon nga mubarog ang matag usa nga membro sa atong pamilya. Ha? Kaya di ta mosugot sama sa naitabo sa gingharian ni King Belshazzar. Siya mismo nga may ruler, nag-una-una og kabuang. E nagtuo siya nga siya ang hari, di siya malupog. Ha? Nganuman, he is full of pride. Hari siya paminaw niya. Inanapod sa atong kinabuhi, ayaw huna-huna nga kaya nimo. Di na nimo kinahanglan ng Ginoo nga ayaw. Ha? Kay the more ta nga mahimong mainiton sa pagpangalagad, the more ta nga mahimay ang Ginoo sa imong kinabuhi, the more ka i-bless ug ang ubang tawo makita nila, and they will be the one who will witness nga kining tawhana kung unsay naa niya tugod na sa Ginoo nga iyang gialagan. Magampo ta. Labing balaan og langit nun nga Amahan. Salamat Lord sa imong mga pulong nga among nadungog karon, nga among na-meditate ang kinabuhi ni Daniel ug ni Belshazzar. Lord, we should never make an excuse nga dili ka mahimaya sa among kinabuhi. We should never make an excuse, Lord, nga among i-justify ang mga mali nga among ginahimo diya sa mga tubangan nga ikaw nabastos. And Lord, we should always know that our life, this body that what we have, you have purchased this with your blood and your life. And as what your word has said in 1 Corinthians chapter 3 verse 15, that this body is your temple. And we should always treat it as sacred as possible. Amahan, liguna kami sa mga pagtulunan nga among nakatunan karon. Now we will not defile ourselves in your presence, but you will always be glorified in our lives. Kining tanan akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus ug ang kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Badabs. Amen. O sa atong pagbadayon sa pagkuha sa tuwang kahit na offering, kung gihangyo si Brad Drill o si Brad Joseph, o kung gihangyo si Brad Drill sa pag-pray, galang sa tuwang closing hymn, Leaning on the Everlasting Arms. Brad.
Amen. Amen. What a fellowship. Another song, Constantly Abiding. Amen. Verse 1 ready, sing. There's a peace in my heart that the world never gave. A peace it cannot take away. The chaos of life may surround like a cloud. I've a peace that has come here to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so kind. I will never leave thee, Jesus is mine. All world dreams to sing of a Savior and King, when peace sweetly came to my heart. Through the triumph and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers so kind. I will never leave thee, Jesus. Last verse. These treasures I have in a temple of clay, while here on its cross I roam. But it's coming to take me some glorious day over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never lets me lonely, whispers so kind. I will never
bless. Bye. Amen. Akong ihatag balik kay Pastor. Sa katapusan, akong gihangitan sa pagpanindog. Akong tawagon si Manong Solomon para pagsara sa atong serbisyo karon pinagi sa pagampo. Okay, mag-ampo ta. Langito na mga amahan, salamat sa imong pag-uban sa among serbisyo, salamat sa pagsilyo nimo ni ini nga dapit nga walay nakadisturbo sa among pagpamati sa imong pulong. Salamat Ginoo sa mga pulong, hinautang ta nga katong mga pulong amo nga mahinumduman sa kanunay ug amo kini nga pagkinabuhi. Sa among pagpanagbulag-bulag karon, ikaw mag-uban kanamo, magagiya sa mga dalanon, magaprotekta sa mga dalanon, nga mga abot kami sa mga destinasyon nga safe. Ikaw mag-uban kanamo, magapanalipod kanamo sa matag adlaw nga tanan. Sa maabot pa nga semana, ikaw magagiya sa among mga gimbuhaton. Kining tanan akong gihampo kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.